Bago umatake sa puso, sa binti muna nagpaparamdam ang kolesterol. Akala ng marami, sa puso lang makikita ang epekto ng mataas na kolesterol. Pero ang totoo, madalas sa binti muna nagpaparamdam. Tahimik lang, walang ingay, pero unti-unti nang may nangyayari sa loob ng katawan mo. Kapag mataas ang kolesterol, dahan-dahan itong dumidikit sa loob ng ugat, parang mantika sa tubo. Habang tumatagal, kumikipot ang daanan ng dugo, kaya mas kaunti ang oxygen na nakakarating sa muscles ng binti. Kaya minsan mapapansin mo, konting lakad lang parang nanginginig ang binti, mabilis mapagod, o kaya may kirot na biglang susulpot kapag naglalakad ka, tapos mawawala kapag nagpapahinga. May iba rin na nakakaramdam ng pamamanhid, pamimitig, o panlalamig ng paa, kahit hindi naman malamig ang paligid. May mga sugat sa binti na ang tagal gumaling, parang laging mabagal ang healing. Minsan nag-iiba rin ang kulay ng balat, nagiging maputla o maitim. Pero iniisip lang ng karamihan, normal lang yan o dahil sa edad. Pero ang totoo, hindi edad ang problema. Sirkulasyon ng dugo. At ang ugat na barado dahil sa kolesterol, hindi lang sa binti natatapos. Kapag hindi napansin, pwede itong umakyat sa puso at utak, na posibleng mauwi sa atake sa puso o stroke. Kaya kung madalas sumasakit ang binti mo kahit hindi ka naman sobrang pagod, kung lagi kang nanlalamig ang paa o mabilis kang mapagod sa paglalakad, huwag mo agad isisi sa puyat o sa edad. Minsan, ang katawan mo na mismo ang nagbibigay ng senyales na may problema na sa loob. Hindi lahat ng sakit ay masakit agad. Yung iba tahimik muna bago maging delikado. At minsan ang binti mo na ang unang nagsasabi, may mali na sa loob ng katawan mo. Huwag balewalain ang binti mo, ito ang unang sumisigaw bago umatake ang puso mo.